ang may init na aksyon sa Customs Check. Higit 23 milyong pisong halaga ng nabubulok na misdeclared frozen products tulad ng mga karne na bisto ng Customs sa Port of Manila. Higit 41 milyong pisong halaga naman ng hinihinalang illegal na droga na sabat ng Bureau of Customs sa Ninoy Aquino International Airport. Task Force na tututok sa paglabas-masok ng mga kargamento sa mga airport at pantalan, binuo ng BOC para maiwasan na ang port congestion. Mga nakatambak na mga abandonado at nakumpiskang produkto sa isang bodega sa NAIA, sinira ng customs para makatulong sa pagtugon sa airport congestion. Nagbigay ng instruction, either mabenta yon or wasakin yon, matanggal doon temporarily upang magamit yung lugar para makatulong sa pagbaba ng congestion ng NAIA. Koleksyon ng customs sa unang isang taon ng panunungkulan ni Commissioner Ariel Nepomuceno umabot na sa halos 1 trilyong piso. Dahil naman sa sunod-sunod na lampas target na koleksyon, BOC NAIA humakot ng parangal sa katatapos lang na Collectors Conference ng BOC. Dalawa sa pinakamahalagang customs port sa Northern Mindanao may mga bagong port collectors. Sa ating isumbong kay Commissioner, mga biniling parcel sa abroad, magkano nga ba ang dapat bayarang buwis sa customs? Ipapaliwanag mismo yan ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno. Proseso at requirements sa domestic at international flights, ano nga ba ang pinagkaiba? Ituturo namin yan sa inyo sa Know Before You Go. At sa ating good news tayo, Federation of Philippine Industries at grupo ng mga negosyante sa steel at cement industry kinilala ang malakas na koleksyon at mga reforma sa customs ni Commissioner Ariel Nepomuceno. Mula sa pagharang ng smuggling hanggang sa pag-iingat sa inyong mga balikbayan box, bawat container na dumadaan sa ating mga port may kwento ng malasakit at proteksyon. Hindi lang ito tungkol sa koleksyon o kumpiskasyon. Ito ay para sa inyo, sa mga biyaherong humihingi ng gabay, sa mga pamilya ng OFW na naghihintay ng padala, at sa bawat Pilipinong may boses na nais pakinggan. Dito, ilalatag natin ang katotohanan, aaksyonan ng inyong mga hinaing, at ipapakita ang tunay na serbisyo publiko. Dahil sa Bureau of Customs, bawat kilos ay may saysay. Ako po si Carlo Lorenzo. Sasamahan kayo at magsisilbing boses ninyo dito sa Customs Check. Sa Bureau of Customs, hitik ang mga aksyon at serbisyo publiko para sa proteksyon at kaligtasan ng bawat Pilipino. Pasadahan na natin ang mga kwento sa likod ng malalaking headlines dito sa Customs Balitaan. Simulan natin sa nagpapatuloy na gyera ng Bureau of Customs laban sa agricultural smuggling. Mahigit 23 milyong pisong halaga ng mga misdeclared na frozen products ang nasamsam ng ahensya sa Port of Manila. Ang 5 container na galing China na diskubring nabubulok na. Narito ang report. November at December 2025 pa dumating ang 5 container na ito sa Port of Manila. Pero hanggang ngayon ay wala pa rin nakiklaim nito. Hinala ng Bureau of Customs, nakatunog na ang importer na bistado na ang iligal nitong gawain.
Una kasing dineklara ng importer na fishball, squid ball at mga tofu lang ang laman ng kanyang mga container galing China. Pero nang inspeksyonin ng BOC, nakatago pala ang iba pang laman nito gaya ng chicken breast, Peking duck at iba pang klase ng duck meat ang laman ng 5 container. Mayroon pa ngang frozen pigeon. Ito ay inabando na. Pumasok ito nung late November, November 28, December. Kaya lang, hinintay kasi natin na merong mag-claim. No? Sang-ayon sa ating regulasyon at procedure, hinintay natin na merong mag-claim at meron pang dumating na ibang kargamento. Subalit, inabandona na ito. Marahil, nalaman nila na ito ay huhulihin na ng Bureau of Customs. Mahigit 23.27 million pesos ang halaga ng mga sinubukang ipuslit na kargamento. Kasama na riyan ang mahigit 6.24 million pesos na buwis na hindi rin nabayaran. Nang ipresenta nga sa media mga produkto, marami rito ang nabubulok na. Ito, kandidato na talaga si Raen dahil nalulusaw na yung yelo eh. Kandidato na to na mukhang hindi pakikinabangan. Subalit, hihingi pa rin tayo ng tulong sa Department of Agriculture upang malaman natin kung ito ay pwede pang kainin ng tao kung magiging fit for human consumption. Kapag sinabing pwede pa, ito ay pwede natin i-donate sa mga nangangailangan, sa ating mga kababayan. Subalit, sa nakikita ko, mukhang malabo na ito eh. Pero ipapatesting pa rin natin. Ayon sa BOC, tukoy na nila kung sinong importer at magpapatulong sila sa NBI at PNP para mahuli ang nasa likod nito. Nag-issue na ng warrants of seizure and detention sa 5 container at sasampahan ng kasong paglabag sa Republic Act 10863, otherwise known as the Customs Modernization and Tariff Act in relation to Republic Act No. 10611 or the Food Safety Act of 2013. Wala ring lusot ang mga nagtatangkang magpuslit ng droga sa bansa. Sa Ninoy Aquino International Airport, nasabat ng Bureau of Customs ang mahigit 41 milyong pisong halaga ng iligal na droga. Sa tulong ng PIDEA at Philippine Postal Corporation, nabuking ang 39 na international parcels na naglalaman ng higit 4 na kilo ng sabu mula India, high-grade marijuana o kush at ecstasy mula Europe at North America. Nakatakda sanang i-deliver ang mga kontrabando sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Ayon sa ahensya, mas hihigpitan pa nila ang pagbabantay katuwang ang partner agencies para mapigilan ang pagpasok ng mga illegal na droga sa bansa. May redundancy o doble ang ating scanning process dito. Lahat ng papasok, ang unang step dyan, yan ay may scan o x-ray yan ng BOC. At later on, i-scan din yan ng CIMEC mismo. So doble. Kaya mahirapan talaga lumusot itong mga to. Kahit nahuli natin ito, no? Kahit itago pa nila sa magandang sistema, bag, sapatos, paminsan-minsan ilaw, no, mahuli natin yan. Para mas mapabilis ang paggalaw ng mga kargamento sa mga pangunahing pantalan at paliparan sa bansa, bumuo na ang Bureau of Customs ng isang Technical Working Group o Task Force na tututok sa pagpapalakas ng koordinasyon at paglutas sa mga suliranin. Gaya na lamang ng naranasang cargo congestion sa NAIA. Narito ang report. Matatandaan noong nakaraang linggo, tinutukan ng Bureau of Customs ang matinding congestion sa People's Air Cargo o PAIR Cargo sa NAIA na nagdulot ng pagkantala sa paglabas ng libu-libong e-commerce parcels. Personal ding ininspeksyon ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno ang operasyon ng PAIR Cargo upang mismong masaksihan ang daloy ng mga kargamento at matukoy ang mga sanhi ng pagbagal ng operasyon. Kasama si NAIA District Collector Attorney Yasmin M. Obillos Mapa, sinuri ni Nepomuceno ang bawat takbang sa pagpoproseso ng mga shipment sa PAIR Cargo mula sa pagtanggap ng mga kargamento hanggang sa paghahanda nito para sa delivery. Kabilang din sa mga agarang hakbang ang paggamit ng pansamantalang staging area sa Columbia Complex sa Parañaque upang mabawasan ang siksikan sa warehouse at mapabilis ang paglabas ng mga kargamento. Ngayon, formal nang binuo ng Bureau of Customs ang isang Technical Working Group o Task Force na magsisilbing sentro ng koordinasyon upang tugunan hindi lamang ang mga hamon sa NAIA,
kundi pati sa mga pangunahing daungan at paliparan sa buong bansa. Meron tayong grupo, yung technical working group, na siyang magbabantay at magbabalangkas kung anong dapat nilang gawin, short term, long term. Dapat yung mga kargamento na dumadaan sa airport natin, sa NAIA, dapat sa ikatlong araw ay lumabas na yan, ma-deliver na yan. Ano? Dahil may mga hinahabol din na production time, yung mga nag-i-import na ginagamit ang NAIA. Layunin ng task force na pabilisin ang paggalaw at paglabas ng mga kargamento, tugunan ang mga operational bottlenecks at pagbutihin ang koordinasyon sa pagbabalik at pagmumonitor ng mga container at unit load devices o ULDs. Pangungunahan ng task force ni Deputy Commissioner Agaton Teodoro o Overo, habang magsisilbing Vice Chairperson si Assistant Commissioner Vincent Philip C. Maronilla. Kasama rin dito ang mga District Collector ng Manila International Container Port, Port of Manila at NAIA, gayon din ang Director ng Port Operations Service. Makikipagtulungan din ang Bureau of Customs sa Department of Finance, Department of Transportation, Department of Agriculture, Philippine Ports Authority, Manila International Airport Authority, Philippine Economic Zone Authority, New NAIA Infrastructure Corporation at mga kinatawan ng pribadong sektor tulad ng mga customs brokers, logistics providers, trucking groups, port users, warehouse at container yard operators at mga PEZA locators upang makabuo ng mga praktikal na solusyon sa mga suliranin sa cargo operations. Importante na mabilis talaga na ilalabas doon. Walang problema dahil ang epekto nito ay doon sa presyo talaga sa bilihin. Mahalaga to. Dahil kapag tumaas yung tinatawag na logistics cost, yan ay babawiin naman ng mga namumuhunan o mga negosyante doon sa kanilang presyo na ipinapasa naman sa mga nagtitinda na ipapasa naman sa ating mga mamimili. Ayon sa Bureau of Customs, direkta ring magre-report ang task force sa tanggapan ni Commissioner at makikipag-ugnayan sa Department of Finance upang matiyak ang agarang pagpapatupad ng mga rekomendasyon. Umaasa ang ahensya na sa pamamagitan ng mas mahigpit na koordinasyon sa pagitan ng pamahalaan at pribadong sektor, mas mapapabilis ang paggalaw ng mga kargamento at maiiwasan ang mga pagkaantala sa mga pangunahing daungan at paliparan sa buong bansa. Ipinabutos ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno ang mabilis na pagdispatsa at condemnation sa mga inabandona at nakukumpiskang kontrabando. Ito ay para makabawas sa problema ng congestion sa NAIA. Narito ang report. Expired na pagkain, mga rim ng sigarilyo at may mga plaka pa. Ilan lang yan sa mga inabandona at isinukong mga goods mula sa bodega ng DHL na sinira ng Bureau of Customs na NAIA sa condemnation activity nito. Nasa 411 airway bills para sa 4,600 at 6 na kilo ng mga produkto ang sinira sa naturang aktibidad. Kasama rito ang mga cellphone, alahas, pati expired na gamot, pagkain at inumin. Mayroon din mga flash drive, sirang baterya, gamit na damit at iba pang gamit. Nakumpiska o na-forfeit ang mga naturang produkto dahil sa nakitang banta ng mga ito sa public health. Ang ilan kasi sa mga ito, expired o kontaminado na. Mayroon ding mga goods na sira na, walang halaga sa merkado o bawal nang i-release sa publiko. Kaya naman, dinala ang mga ito sa Integrated Waste Management Facility sa 13 Martires sa Cavite nitong July 8 para madispatcha. Ang higit 4,000 kilo na yan, matyagang isinalansa ng mga tauhan sa customs sa thermal decomposer. Yan ay para matiyak na naaayon sa environmental standards ang disposal ng naturang mga gamit. Ayon kay Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, kumakain lang ito ng espasyo sa bodega. Kaya naman, ipinag-utos na ni Commissioner na alisin na ang pwedeng alisin para masulit ang kapasidad ng bodega. Nagbigay na instruction nung 2 weeks ago na dapat yung mga abandonado doon ng mga kargamento na umuokupa ng doon sa mga lalagyan doon, yung space doon sa warehouse specifically, particularly ang per cargo, dapat ma-dispose na yon. Either mabenta yon or wasakin yon or matanggal doon temporarily upang magamit yung lugar
para makatulong sa pagbaba ng congestion ng NAIA. Nilinaw din ng Bureau of Customs na isinagawa ang buong aktibidad sa pamamagitan ng live stream bilang bahagi ng mga panuntunan nito sa transparency, accountability at maayos sa dokumentasyon ng mga disposal activities. Bahagi pa rin ito ng kautusan ni Pangulong Bongbong Marcos na pagandahin ang serbisyo at operasyon ng BOC. Sa kanyang unang taon bilang pinuno ng Bureau of Customs, marami na ang naipatupad ni Commissioner Ariel Nepomuceno na mga reforma sa ahensya. Pero giit ng Commissioner, marami pa ang kailangang gawin para sa tuluyang pagbago sa imahe ng customs at sa pagpapanatili ng magandang performance, lalo na sa revenue collection. Narito ang report. Mula nang maupo si Commissioner Ariel Nepomuceno sa Bureau of Customs, ibinida na ng BOC ang magandang revenue performance. Mula July 1 noong nakaraang taon hanggang June 30, 2026, nakalikom ang BOC ng higit 965 billion pesos. Para sa unang 6 na buwan naman ngayong taon, nakakolekta na ang BOC ng higit 491 billion pesos. Mas mataas ito ng 11.47 billion pesos mula sa target ng ahensya. Naging prioridad din ni Nepomuceno na gawing kita ang mga nasamsam na ari-arian tulad ng luxury cars ng mag-asawang Diskaya. Umabot sa 305 million pesos ang kinita ng BOC mula sa pagsusubasta ng mga mamahaling sasakyan. No less than Malacanang, I'd like to extend the congratulations of no less than our President Bongbong Marcos, for a very good job and a job well done in the different aspects of our operations. Una-una, it's very well appreciated. Our landmark collection with a surplus of 11.47 billion has been recognized and appreciated, especially by the business community and Malacanang itself. So, salamat sa ating mga port collectors. Pinadali rin ni Commissioner Nepomuceno ang mga proseso sa customs. Pinalawak ng BOC ang paggamit ng digital systems gaya ng Electronic Payment Portal, Electronic Certificate of Payment System, at ang upgraded na online tax estimator. Para mapadali naman ang pagnenegosyo, pinalawig ni Commissioner Nepomuceno mula 1 taon hanggang 3 taon ang validity ng registration ng importers, exporters at brokers. Pagdating sa pagbabantay sa borders ng bansa, mahigit 1,000 enforcement at intelligence operations ang ikinasa ng BOC. Nagresulta ito sa pagkakakumpiska ng 40.4 billion pesos na halaga ng mga ilegal na produkto. Kasama dyan ang ilegal na droga, smuggled na sigarilyo, peking produkto at smuggled na agricultural goods. Patuloy rin hinahabol ng BOC ang mga nasa likod nito. Nakapagsampa ng customs ng 30 reklamo laban sa mga sangkot sa smuggling, customs fraud at ilegal na importasyon. Generally, the performance of our enforcement and intelligence groups are already being felt and respected by the other agencies. Hindi na nila lang ang BOC. In fact, medyo nakakatakot ng BOC because not only the perception but the actual apprehensions ay nakita naman. And during my term, we leveled up the apprehensions on the agricultural smuggling, agricultural products being illegally brought into the country, especially cigarettes, AFP, PNP, NBI, Coast Guard are all showing the respect and eagerness to be our partners. Isa pang tinugunan ni Nepomuceno bilang commissioner ang paghatid sa mga inabando ng balikbayan box sa mga OFW. Hanggang June 30 na ihatid na ng BOC ang aabot sa 41,500 na balikbayan boxes sa nagmamay-ari nito. Sinuspende rin ni Nepomuceno ang mga pabayang freight forwarders na nag-abandona sa mga shipment na ito. 8 kasong kriminal din ang isinampa ng customs laban sa deconsolidators na iniuugnay sa mga abandonadong balikbayan boxes. At yung dakilang balikbayan boxes were able to resolve that, not yet finished because there are more containers with the same problem entering the country. Pero hindi naman natin titigilan yan. And the significance of the appreciation of the victims
The more than 30,000 families nagpapasalamat sa atin yan. Sa unang taon niya sa BOC, isinulong ni Nepomuceno ang mga reforma para paigtingin ang integridad ng BOC at maibalik ang tiwala ng taong bayan sa operasyon nito. Inilunsad ni Nepomuceno ang Integrity, Accountability, and Modernization Movement. In the IM program, yung integrity and accountability, sagot niyo yun. Yan ay individual decisions. If you want to work very well with pride, with respect, nasa sa inyo yun. My role is to offer you the window to pursue personal engagements on how to work with integrity and accountability. I define ano ibig sabihin ng integrity at accountability. But modernization, sagot ko yun. Yun nga lang, along the way, of course, I have to move people. I'm not apologizing for my decisions. But we really have to move people if necessary. But you just have to trust me that the basis of my decisions, always, I assure you, always, is the greater interest of the BOC. It's the welfare of our republic. That's my main basis for all the decisions I make. Bansa muna. Giit naman ni Nepomuceno sa pagpasok ng ikalawang taon niya bilang commissioner ng BOC, nagpapatuloy ang reforma at pagpapabuti ng serbisyo ng customs. Nung sinabi ko during my first day when I took office as the commissioner, kung ano ang sinabi ko, pinangako ko on my first day, these are the same principles, the same programs that I will pursue while I am your commissioner. Because our goal to make BOC deliver its mandate really and truly depends on your cooperation. So pagtulong-tulungan natin. Naghahanda na ang Bureau of Customs sakaling suspindihin muli ang koleksyon ng excise tax sa LPG at kerosene. Sa gitna yan ng pag-init muli ng tensyon sa Middle East. Paliwanag ni Commissioner Ariel Nepomuceno, desisyon ng economic managers na wag nang suspindihin ang pangongolekta ng excise tax sa ilang produktong petrolyo. Noong Hunyo, natapos ang suspensyon kaya nakakolekta uli ang customs ng excise tax mula sa LPG at kerosene. Sinuspindi ito dahil sa napakataas na presyo ng produktong petrolyo noon. May dalawang paraan naman ang BOC para malampasan ang target nitong koleksyon. Kabilang dito ang pagtitiyak na tama ang nakokolektang buwis at duties sa mga inaangkat na produkto. May babala naman si Commissioner Nepomuceno sa mga tauhan ng BOC na hindi susunod dito. Hindi uubra yung misclassification na tinatawag, yung iniiba po ba? Yung laman ng container, iniiba po yung ulat. Ano? Dapat napakahigpit niya para maging tama po yung computation, magiging tama yung collection. Pangalawa, kapag hindi sila sumunod naman dyan, wala naman ako magagawa kundi talagang tanggalin po sa trabaho pag kinakailangan. Susunod, BOC NAIA pinarangalan dahil sa bilyon-bilyong pisong koleksyon nito ngayong taon. Mahigit 3 milyong piso nalikom ng customs sa negotiated sale ng forfeited at idle assets. Bagong district collector ng Port of Cagayan de Oro, kilalanin. Yan at iba pang balita sa pagbabalik ng Customs Check. Dahil sa importasyon o pag-aangkat, mas nagiging accessible ang mga produktong galing ibang bansa para sa mga mamimiling Pilipino. At para sa maraming negosyante, ang importasyon ang daan upang makapagdala ng mas maraming pagpipilian sa ating mga pamilihan. Ngunit ang pagpapasok ng produkto mula sa ibang bansa ay may kaakibat na proseso at tamang dokumento. Ang Bureau of Customs o BOC, ang ahensya ng gobyerno na nangangasiwa sa lahat ng kalakal na pumapasok at lumalabas ng Pilipinas. Sinisigurado ng ahensya na legal, tama at naaayon sa batas ang bawat shipment. Kailangang sundin ang mga patakaran ng BOC upang maiwasan ang pagkaantala, multa o pagkakakumpiska ng kalakal. Sa ganitong paraan, ligtas ang iyong negosyo at protektado rin ang mamimili. Sino nga ba ang importer? Ang importer ay negosyanteng nagpapasok ng produkto mula ibang bansa
papunta sa Pilipinas. Para makapag-import ng legal, kailangan ang mga sumusunod. Una, Import Entry Declaration. Pagdedeklara ng mga produktong ini-import. Pangalawa, Bill of Lading o Airway Bill, katibayan ng kargamento mula sa pinanggalingan. Pangatlo, Commercial Invoice, invoice mula sa supplier. Pang-apat, Packing List, detalyadong listahan ng laman ng shipment. Panglima, Import Permit o License, kung kailangan, para sa regulated items gaya ng pagkain, gamot at electronics. Pang-anim, Duty at Tax Payments, pagbabayad ng buwis at iba pang kaukulang bayarin. Narito ang simpleng proseso ng importasyon. Step 1, magrehistro sa BOC. Kumuha ng importer accreditation sa BOC. Step 2, ihanda ang mga dokumento, invoice, bill of lading, packing list, at import license o permit kung kinakailangan. Step 3, i-file ang Import Entry Declaration sa BOC E2M system o sa tulong ng customs broker, isang lisensyadong profesional na tumutulong sa pagproseso ng papeles. Step 4, Customs Inspection at Release. Sinusuri ng BOC ang shipment bago ito ilabas. Step 5, bayaran ang duties at taxes batay sa classification at halaga ng kalakal. Step 6, release. Kung hindi tama ang proseso o kulang ang dokumento, maaaring maantala ang pag-release ng shipment, mapatawan ng multa at ma-seize o makumpiska ang kalakal. Mga practical na tip sa mas maayos na importasyon, gumamit ng tamang HS code para sa classification. Siguraduhin kumpleto at legal ang dokumento. Kumonsulta sa customs broker o BOC help desk. Ang importasyon ay malaking oportunidad para sa negosyo. Ngunit ito ay dapat na legal, maayos at transparent upang maprotektahan ang iyong negosyo at ang buong pamilihan. Katuwang mo ang Bureau of Customs. Isang mensahe at serbisyo publiko mula sa Bureau of Customs. Tapat sa serbisyo, nagpapaalala para iwas perwisyo. May nais ka bang iparating kay COM? I-report na yan kay COM. Bureau of Customs. Serbisyong may integridad. Nagbabalik ang Customs Balitaan. Higit pa sa target na revenue ang nakolekta ng Bureau of Customs na iya sa unang 6 na buwan ngayong taon. Dahil sa tagumpay na ito, 3 parangal ang iginawad sa kanila ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno sa itinaos na BOC Collectors Conference. Narito ang report. 3 pagkilala ang natanggap ng Bureau of Customs Ninoy Aquino International Airport sa idinaos na BOC Collectors Conference nitong July 16. Mismong si Customs Commissioner Ariel Nepomuceno ang personal na nagbigay ng certificates of commendation kay BOC na iya District Collector Yasmin Mapa bilang parangal sa consistent na performance ng kanilang tanggapan pagdating sa revenue collection sa first half ngayong taon. Kabilang sa certificates na natanggap ng BOC na iya ang pagkilala sa koreksyon nito noong Hunyo na umabot sa 4.2 billion pesos. Mas mataas ito ng 15% kumpara sa target lang sana na 3.6 billion pesos. Sumatotal, nakakolekta ang BOC na iyan ng mahigit 24.4 billion pesos mula Enero hanggang Hunyo. Lampas ito ng 2.4 billion pesos kumpara sa target lang sana na 21.9 billion pesos. Dahil dito, binigyan din sila ng hiwalay na parangal bilang isa sa top collection districts ng BOC ngayong taon. Ayon kay Commissioner Nepomuceno, patunay ang mga pagkilalang ito sa patuloy na pagpapalakas ng revenue collection at epektibong pamamahalan ni Collector Mapa sa BOC na iya. Mabilis naman talaga na iya. Mabilis ang proseso ng Bureau of Customs sa mga lehitimong kargamento ng mga negosyante. Ang standard ay 1 to 2 days dapat ma-release na nila yung mga
kargamento na dumadaan sa NAIA. Ang pangatlong araw na pag-release ay yun ang pinakamatagal. Kaya mabilis din nilang nakukuha yung kanilang target. Yung collection dyan, napakaganda ng performance nila. Bilang pagkilala naman sa sama-samang pagsisikap ng kanilang mga kawani, nagkaloob din ang BOC NAIA ng mga Certificate of Commendation at Appreciation sa mga opisina, warehouse at support groups na malaking tulong sa regular na pag-abot nila sa kanilang collection targets. Ayon kay Collector Mapa, sumasalamin ang mga pagkilalang ito sa patuloy na pagpapatupad ng Integrity, Accountability and Modernization o IAM program ni Commissioner Nepomuceno. Bukod sa BOC NAIA, malaki rin ang koleksyon ng iba pang distrito. Kaya sa datos ng customs, umabot sa mahigit 86 billion pesos ang kinita ng ahensya noong nakaraang buwan. Mas mataas yan kumpara sa target lang sana na 83.2 billion pesos. Dahil sa magandang performance noong Hunyo, pumalo na rin sa mahigit 491.7 billion pesos ang revenue collection ng BOC mula Enero hanggang Hunyo. Halos kalahati na ang 1 trilyong pisong target na koleksyon ng BOC sa buong taon. Patuloy ang modernisasyon ng Bureau of Customs upang mapabilis ang pagproseso ng mga kargamento sa mga pantalan. Isa sa mga pinakabagong hakbang ng ahensya ang pilot implementation ng isang Integrated Online Release System sa Port of Iloilo na inaasahang magpapabilis sa paglabas ng mga shipment at magpapadali sa kalakalan sa Western Visayas. At para mas maintindihan natin kung gaano o kung paano gagana ang bagong sistemang ito at paano makikinabang ang mga negosyo at mga importer, makakasama natin ngayon via Zoom ang District Collector ng Bureau of Customs Port of Iloilo, Collector Noli Santua Jr. Maayong adlaw, Collector, at maraming salamat sa pagbibigay ng oras. Mayang adlaw, Carlo, at sa mga viewers mo. Una po sa lahat, congratulations po sa BOC Port of Iloilo dahil nakatanggap po kayo ng parangal sa katatapos lang na Collectors Conference. Ano-ano po itong mga pagkilala na natanggap ninyo, Collector? We are very thankful kay Commissioner for these 3 awards we have received. Actually, this is a milestone sa Port of Iloilo na nakatanggap kami ng 3 awards na ito. Ito ay pag-surpass namin ng collection target for the month of June. And then may special award kami na nakuha namin ang consistently, na-surpass namin ang target for 6 consecutive months from January to June of 2026. At isa pa yung special award, yung pinakamataas, isa kami sa port na may mga pinakamataas na revenue growth rate. Nako, napakagandang balita nga po yan, Collector. At isa pang magandang balita ang pag-uusapan natin ngayon. Ano po ba itong Integrated Online Release System at bakit ito mahalaga para sa mga negosyo na umaasa sa Port of Iloilo? Actually, ang trust ni Commissioner Ariel F. Nepomuceno is to digitalize the whole system and processes of the Bureau of Customs. At linunsad niya ang Integrity, Accountability and Modernization or IAM BOC program. So under sa kanyang pamumuno, the Bureau of Customs has an online release system which is used to electronically transmit release transactions and ng mga operators, warehouses, freight stations so that the importers can legally claim and pick up their goods. Dito naman sa Port of Iloilo, the Visayas Container Terminal in cooperation with the Bureau of Customs Port of Iloilo created the NABIS N4 system. This is an integrated system equivalent to the Bureau's online release system. The main purpose of this system is to expeditiously release shipments that are authorized to leave the port after the payment of duties, taxes, and other charges. Collector, kung ako po ay isang importer o negosyanteng may parating na shipment, ano ang mga pagbabagong direkta kong mararamdaman kapag ganap ng naipatupad ang sistemang ito? Ito yung isa sa mga marching orders ni Commissioner
Ariel F. Nepomuceno na mapabilis, maging efficient ang pag-process at pag-release ng mga cargos. Dito sa Port of Iloilo, the NABIS N4 system eliminates the presentation of printed statement of settlement of duties and taxes by the stakeholders to the BCT to start the processing of the release of shipments without the need for the stakeholder to verify with the Bureau and request for the printed SSDT. During the Polcons, in-emphasize talaga ni Commissioner Ariel F. Nepomuceno that we should take good care of our stakeholders. So itong NABIS N4 system, this will eliminate physical queues, expedite approvals, decreases transportation expenses in physically delivering documents, and most importantly, minimizes demurrage or storage fees caused by processing delays. Collector, syempre yung digitalization, yan ang tinatawag natin na isa sa mga napaka-bisang hakbang ng Bureau of Customs. So sa tingin po ninyo, paano nakatutulong ang ganitong mga sistema hindi lang sa pagpapabilis ng serbisyo, kundi pati sa pagiging mas transparent ng mga transaksyon? We abide by the vision of our Commissioner Ariel F. Nepomuceno to modernize the processes and systems and to digitalize the whole system of the Bureau of Customs. Through the NABIS N4 system, the importers receive their shipments faster, which further enhances trade facilitation in Western Visayas and directly lower operational costs, allowing businesses in Western Visayas region and drive boosting economic activity. By replacing manual processing with digital programs, there will be reduced processing times, enhanced trade facilitation, and the expedited movement of goods across Western Visayas. Panghuli na lang po, Collector. Ano po ang inyong mensahe para sa mga importer, exporter, customs broker at iba pang stakeholders na gagamit ng bagong sistemang ito sa mga susunod na buwan? My message for our stakeholders is we'll continue to have the trust because we have a high level of trust between us and our stakeholders here at the Port of Iloilo. And I want to assure you that yung importation dito sa Port of Iloilo, your cargoes will always be safe and will be released at the proper time. Mabilis ang processing natin at safe ang ating mga kargamento. Maraming salamat po sa pagbibigay ng oras sa amin, Bureau of Customs Port of Iloilo Collector, Noli Santua Jr. Maraming salamat, Carlo, at sa mga viewers mo. Mabuhay yung programa mo. Mahigit 3.6 million pesos ang naidagdag sa kita ng pamahalaan. Mula yan sa mga forfeited at idle assets na isinubasta ng Bureau of Customs. Sa isinagawang negotiated sale nitong July 1, pinakamalaking nabili ang isang 2023 Maserati Grecale Hybrid na pumalo sa 2.76 million pesos. Kabilang din sa mga naibenta ang mga household items, kahoy na muebles, solar panels at mga coffee machine. Ayon kay Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, hakbang ito upang maayos na maiproseso ang mga idle assets para sa mga serbisyo publiko ng gobyerno. May bagong collectors na ang dalawa sa pinakamahalagang customs ports sa Northern Mindanao. Inaasahang magsisilbi itong tulay para mas lumakas ang koleksyon ng kita at serbisyo ng Bureau of Customs sa rehiyon, partikular sa Cagayan de Oro. Narito ang report. Formal lang nanungkulan si District Collector Arnaldo Saulong bilang bagong hepe ng Bureau of Customs Collection District 10 sa Cagayan de Oro. Idinaos ang turnover ceremony noong July 13. Pinalitan ni Collector Saulong si Attorney Manuel Sorbito Jr. na itinalaga naman bilang bagong District Collector ng Port of Zamboanga. Bago ang kanyang appointment sa Cagayan de Oro, nanungkulan muna bilang District Collector ng Port of Subic at Director ng Trade Information and Risk Analysis Office sa ilalim ng Post Clearance Audit Group si Collector Saulong.
Sa kanyang mensahe sa mga kawani ng District 10, hinikayat niya ang lahat na magkaisa at magtulungan upang mapanatili ang magandang performance ng pantalan, lalo na sa pagkamit ng collection targets nito. Si Saulong ay ka-33 District Collector ng Port of Cagayan de Oro. Nasa ilalim din ng pangangasiwa niya ang subport ng Iligan, Samis at Mindanao Container Terminal o MCT na may bago ring subport collector. Itinalaga sa MCT si Engineer Alvin Maurice Mackay bilang bagong subport collector ng Pantalan. Pinalitan niya si Collector Nasrubin Guro na inilipat naman bilang subport collector ng Iligan. Bago maitalaga sa MCT, nagsilbi si Mackay bilang subport collector ng Cavite at Laguna Customs Office sa ilalim ng Port of Manila. Baon ni Collector Mackay ang 2 dekadang karanasan sa BOC na nagsimula sa pagpasok niya sa ahensya noong 2004. Inaasahang makakatulong si Mackay sa lalong pagpapalakas ng operasyon ng Mindanao Container Terminal na siyang pangunahing revenue generating subport ng Collector District 10. Ayon naman kay Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, layunin ng mga pagbabagong ito na mapagpatuloy ang pagpapatupad ng mga reforma, mapalakas ang koleksyon ng pamahalaan at mapagbuti pa ang serbisyo ng BOC sa mga pangunahing daungan sa Northern Mindanao. Patuloy ang pagsulong ng mga reforma sa Bureau of Customs. Kabilang dito ang kanilang Leadership and Transformational Program na layong hubugin ang integridad at direksyon ng mga kawani ng ahensya. Noong Hunyo, isinagawa ang ikatlong batch ng programa sa ilalim ng Integrity, Accountability, and Modernization o IM program. Layunin nitong palakasin ang ethical decision-making at responsableng pamumuno ng mga kawani ng BOC bilang mga lingkod bayan. Naging resource speaker sina corporate trainer Anthony Pangilinan at Pastor Jojo Baldo na nagbahagi ng mga aral tungkol sa reforma at visionary leadership. Ayon sa BOC, bahagi ito ng isinusulong ni Commissioner Ariel Nepomuceno upang mapataas ang efficiency, mapalakas ang koleksyon at lalong masugpo ang korupsyon sa lahat ng pantalan. At yan ang mahahalagang impormasyon na inyong dapat malaman at patuloy naming babantayan. Ang inyong Bureau of Customs, katuwang ninyo sa seguridad at tunay na serbisyo publiko. Hanggang sa susunod na Customs Balitaan. Susunod! Mga gamit na binili abroad, magkano ba ang dapat babayarang tax? Himayin natin yan sa isumbong kay Commissioner. Yan at iba pang balita sa pagbabalik ng Customs Check. Sa bawat balikbayan box, sa bawat imported goods, at sa bawat pasalubong mula sa ibang bansa, may isang ahensya na nangangasiwa at nagbabantay sa lahat ng mga produkto o kalakal na pumapasok at lumalabas ng Pilipinas. Ito ang Bureau of Customs o mas kilala natin bilang Customs. Sa tuwing nagpapadala ng balikbayan boxes ang ating overseas Filipino workers sa kani-kanilang mahal sa buhay, nakaagapay ang Bureau of Customs upang maihatid ng tama ang mga kahong bunga ng kanilang pangarap at paghihirap sa ibang bansa. Kaya't ang pinagkatiwalaan ng OFWs na forwarders o mga negosyante ang siyang dapat na magbayad ng mga kaukulang buwis na sinisingil ng shipping lines, airlines at operators ng ating pantalan at paliparan na kasama na sa binayaran ng ating OFWs. Ang buwis na ito ay makatutulong para mapondohan ang mga proyekto ng pamahalaan para sa mga Pilipino. Sa tuwing may binibili naman tayong imported items sa iba't ibang e-commerce sites, katuwang din ang Bureau of Customs para siguraduhin maprotektahan ang mga mamimili laban sa fake goods at siguruhin makarating ng maayos ang mga in-order na produkto. Ang mga negosyanteng importer naman ang siyang dapat magbayad ng kaukulang buwis sa gobyerno
kung ang import tax ay kasama na sa binayaran sa pag-checkout ng inyong items. At sa tuwing may bitbit na gamit o pasalubong ang mga turista papasok ng Pilipinas, nakabantay ang ating Bureau of Customs para mapigilan ang pagpasok ng mga iligal at peking mga produkto. Ang Bureau of Customs din ang unang depensa ng bansa laban sa iligal na droga sa ating mga border. Sinisigurado ng ahensya na walang makapupuslit ng kahit na anumang makapaghahatid ng panganib sa seguridad, sa ekonomiya, sa kalikasan at sa kalusugan ng mga Pilipino. Ang mga buwis na binabayad sa ahensya ng customs ang siyang ginagamit ng ating gobyerno para pondohan ang mga proyekto para sa edukasyon, para sa mga ospital, para sa paggawa ng mga kalsada, at para sa iba pang serbisyo para sa mamamayang Pilipino. Hanggat may mga ipinapasok at inilalabas na mga produkto sa ating bansa, makasisigurado tayong nariyan ang Bureau of Customs na handang magserbisyo ng tapat, ng may integridad, at buong pusong poprotektahan ang bawat Pilipino. May nais ka bang iparating kay COM? I-report na yan kay COM. Bureau of Customs, serbisyong may integridad. Nagbabalik ang Customs Check. Mahilig ba kayo mag-order ng mga produkto galing abroad? Pero pagdating dito sa Pilipinas, hindi ninyo makuha-kuha ang inyong parcel dahil naka-hold pala sa post office. Ang dahilan, may mga kailangan pala kayong bayarang duties at taxes. Ang masaklap, marami ang nabibigla dahil kahit maliit lang ang halaga na kanilang item, halos maging doble naman ang singil sa buwis. Aroy! Kaya para hindi na kayo magulat at malaman ang inyong mga obligasyon at tamang pag-compute ng mga babayaran, hihimayin natin yan ngayon dito sa Isumbong kay Commissioner. Sa isumbong kay Commissioner na platform ng Bureau of Customs, idinulog ng isa nating kababayan ang kanyang reklamo. Ayon sa kanya, 6 na t-shirt lang ang nasa loob ng kanyang parcel na nagkakahalaga ng humigit kumulang 6,000 piso. Pero nang dumating ito sa Pilipinas, mahigit 17,000 piso ang sinisingil sa kanya. Sa isa namang reklamo, isang working student ang nagsasabing halos 42% ng halaga ng kanyang binili ang kinailangan niyang bayaran sa duties at taxes. At isa pang consignee ang nagtanong kung paano umabot sa halos 20,000 piso ang assessment ng parcel niyang nagkakahalaga ng 38,000 piso. Magkakaiba ang kanilang mga parcel, pero iisa lang ang kanilang tanong. Paano nga ba talaga nagkakaroon ng customs assessment? Taga-singil lang ang Bureau of Customs. Ang akala ng ating mga kababayan, ang customs na nag-iisip magkano babayaran. Hindi po gano'n. Ang nagtatakda kung magkano eksakto ang dapat ibuwi sa ating mga importers, or kahit yung mga individuals, no, yung mga mismong mamamayan, kapag kayo ay nag-import, may babayaran talaga. Ang nagtatakda niyan, yan ay batas. Ang trabaho ng customs ay ipatupad yan. Kasi pag hindi naman pinatupad yan ng ating mga tauhan sa BOC, mananagot naman tayo sa batas, ma-ombudsman yung ating mga tauhan, madidemanda naman. Ngayon kung mataas o mababa yung dapat pagbayaran, naunawaan natin yung minsan ang hinanaing ng ating mga kababayan
Subalit yan po ay itinatakda ng batas. Taga-implement lang ang Bureau of Customs. Ayon sa Bureau of Customs, hindi lamang presyo sa resibo ang tinitignan sa pagkwenta ng duties at taxes. Sinusuri rin ang mga dokumentong kasama ng shipment, ang tamang pagkakaklasipika ng produkto, at ang customs value alinsunod sa batas. Kaya posibleng magkaiba ang assessment ng dalawang parcel, kahit magkalapit ang halaga ng mga ito. Una-una, yung halaga mismo nung binili, no, galing sa abroad, yan ang unang-unang basihan ng computation. Idadagdag dyan yung shipping cost o yung freight cost na tinatawag, at idadagdag din dyan yung insurance. Meron pa yung idadagdag na other port charges, yan ay private sector. And then pagkatapos lahat makuha yan naman ay imumultiply ng 12% para makuha yung VAT. So pagsasama-samahin lahat yon, at yung kabuuan nun, yun yung babayaran ng ating mga kababayan. May BIR din yan, may documents payment yan. Ano? So lahat yon magiging times 12%, yun ang babayaran natin. Kung ano nasa tax estimator, halos yun na yung dapat nilang bayaran. Kaya hindi rin sapat na tignan lamang ang halagang nakalagay sa online checkout o invoice. Kapag may kulang na dokumento, may hindi tugmang deklarasyon o may kailangang beripikahin, maaari itong makaapekto sa magiging assessment ng shipment. Pero ano naman ang maaaring gawin kung naniniwala ang consignee na may pagkakamali sa pagkuwenta? Mas mabilis pag kayo ay dumulog o magsumbong dun sa isumbong kay commissioner. Yan naman ay seryoso natin tinitingnan ng mga tauhan ko sa mismong opisina ko, at ako paminsan-minsan tinitingnan ko rin diretso yan. Huwag silang mahiya at huwag din silang matakot, yung mga kababayan natin. Pumunta kayo dun sa isumbong kay commissioner. Kung sa tingin ninyo may pagkakamali or labis yung sinisingil sa inyo, huwag kayong magdalawang isip, dahil yan ay karapatan ninyo na malaman ng tama, at bayaran nyo lamang talaga dapat naman yung tama. Karapatan po ninyo. At ine-encourage ko kayo, mas maganda nga talaga magtanong kayo o magsumbong po kayo. Ayon sa customs, maaaring humiling ng review ang consignee. Kailangan lamang maghain ng mga dokumentong susuporta sa kanyang claim, gaya ng official receipt, invoice, proof of payment, at iba pang kaugnay sa papel. Layunin nitong maberipika kung tama nga ba ang naunang assessment, pero hindi rin duties at taxes ang tanging dahilan ng mga reklamo. May mga nagsasabing matagal ding gumagalaw ang tracking status ng kanilang mga parcel, at madalas, ang unang nasisisi ay ang Bureau of Customs. Alam niyo, paboritong sisihin ng Bureau of Customs ay napakadali kasi nga manisi. Laging BOC natuturo. Kaya nga sana'y itama ng ating mga kaibigan sa iba't ibang mga forwarders, mga kumpanya, laging nakalagay sa kanilang paliwanag, pending in the Bureau of Customs. Kailangan lang maitama natin yan. Alam niyo, pagdating ng kargamento, lalong-lalo na sa airport, yan ay hindi tumatagal dapat ng 3 araw yung kargamento dyan. Ang target ng ating mga port operators, yung ating mga BOC sa mga lahat ng paliparan, 1 to 2 days lang, lalo na yung mga sensitibo na mga kargamento, kagaya ng pharmaceutical, semiconductors, yan ay dapat hanggang 2 araw lang. Pinakamatagal na ang 3 araw. Yan ay kung kumpletong dokumento, syempre. Ipinaliliwanag ng customs na kapag natapos na ang assessment at clearance, ibinabalik ang shipment sa postal operator o courier para sa susunod na yugto ng delivery. Kaya mahalagang malaman muna kung saang bahagi ng proseso naroroon ang parcel bago sabing nasa customs ang pagkakaantala. Dahil dito, inilunsad ang isumbong kay Commissioner, isang plataporma kung saan maaaring magpadala ng reklamo, magtanong o humingi ng tulong ang publiko ukol sa mga usaping may kinalaman sa Bureau of Customs. Tama, napakahalaga nung isumbong kay Commissioner. Huwag silang mahiya. Yan ay hindi lang dapat mga suliranin, mga problema o reklamo sa kanilang mga kargamento. Pwede namang nagtatanong lang sila o kahit anong gusto nilang maklarify o malinaw, maging malinaw sa kanila yung mga katanungan nila. Importante, hindi sila nag-iisip na sila ay nagkamali o naisahan. Magkaroon sila ng kapayapaan sa isip nila or peace of mind, at ma-enjoy din nila yung kanilang pag-i-import, magtatanong sila or sumangguni sa ating isumbong kay Commissioner. Mahalaga yun.
Ang bawat parcel ay may sariling kwento. Maaaring regalo ito ng isang mahal sa buhay, pinag-ipunang gamit, o isang mahalagang padala mula sa ibang bansa. At sa likod ng bawat reklamong natatanggap ng isumbong kay Commissioner ay isang Pilipinong naghahanap ng malinaw na paliwanag. Kaya kung may tanong ka tungkol sa duties at taxes, customs assessment, o sa kinalalagyan ng iyong international parcel, huwag mangambang magtanong. Dahil sa tamang impormasyon, mas madaling maunawaan ang proseso at mas mabilis na matutugunan ang mga lehitimong concern ng publiko. Susunod! Requirements para makalipad sa domestic flights, hihimayin natin sa Know Before You Go. Yan at iba pang balita sa pagbabalik ng Customs Check. Madalas ka bang umorder ng imported goods at gusto mong malaman ang estimated na babayaran sa tax and duties ng produktong iyong binili? Sa tulong ng Bureau of Customs Online Tax Estimator, malalaman mo na ang estimated tax and duties na maaari mong bayaran. Narito kung paano. Una, i-type sa iyong web browser ang customs.gov.ph/estimator. Pangalawa, pagdating sa site, basahin lamang ang disclaimer at pindutin ang agree button. Pagkatapos ay pindutin lamang ang yes button para magpatuloy. Pangatlo, pagdating sa tax estimator site, sa ilalim ng goods description section, hanapin at piliin lamang ang uri ng produktong iyong idinideklara para makuha ang porsyento na gagamitin sa pag-compute ng customs duty. Pang-apat, para makuha naman ang dutiable value, ilagay lamang sa FOB FCA value ang amount o halaga base sa foreign currency ng iyong nabiling item. Pagkatapos ay ilagay naman ang halaga sa pagpapadala o ang freight amount na nakalagay sa iyong invoice. Huwag kalimutang ilagay din ang current exchange rate ng foreign currency na ginamit sa pagbili ng iyong produkto. Ang halaga naman ng insurance ay automatic na i-compute sa 2% ng halaga ng produkto pagkatapos pindutin ang compute button. Panglima, kung ang iyong produkto ay sakop ng excise tax, sa ilalim ng other charges and costs section, ilagay lamang ang tamang halaga nito. Kung hindi naman ito sakop, iwanan itong blanco o zero value. Ang mga produktong sakop ng excise tax ay ang mga sumusunod. Para sa halaga ng excise tax at para malaman kung sakop ang iyong produkto ng excise tax, magtungo lamang sa www.bir.gov.ph/excise-tax. Panghuli, matapos ilagay ang mga hinihinging impormasyon sa bawat section ng tax estimator, pindutin lamang sa pinakailalim na bahagi ang compute button para malaman ang estimated na halaga ng iyong babayarang tax and duties. Makikita naman sa summary section ang lahat ng breakdown ng iyong mga dapat bayaran. I-check din sa notes section kung nais mong malaman ang detalyadong impormasyon kung paano kinocompute ang bawat babayaran. Siguraduhin lamang na tama ang binabayarang taxes and duties para maiwasang magkaaberya o maantala ang iyong produkto. Isang mensahe at serbisyo publiko mula sa Bureau of Customs. Tapat sa serbisyo, nagpapaalala para iwas perwisyo. May nais ka bang iparating kay COM? I-report na yan kay COM. Bureau of Customs. Serbisyong may integridad. Nagbabalik ang Customs Check. Alam nating mas madali at mas simple ang proseso kapag domestic flight kumpara sa international travel. Pero sa isa lang na nakalimutang requirement o dokumento, maaaring maantala o hindi matuloy ang plinano ninyong bakasyon. Kaya para iwas sa berya at walang sakit sa ulo, narito ang ilang importanteng paalala sa ating Know Before You Go.
Mas maluwag ang requirements kung domestic flight ang inyong sasakyan kumpara kapag pupunta kayo sa ibang bansa. Pero kahit sa loob lang ng Pilipinas ang inyong destinasyon, may mga mahalagang requirement at paalalang dapat pa rin tandaan para maiwasan ang aberya. Para sa domestic flights, hindi kailangang magbayad ng travel tax, mag-register sa e-travel o dumaan sa immigration. Pero kailangan nyo pa rin magdala ng valid government ID at boarding pass o itinerary receipt kung hindi pa nakakapag-check-in online. Kung ikaw ay foreigner, dalhin ang inyong passport na may hindi bababa sa 6 months na validity, boarding pass o itinerary receipt at iba pang kinakailangang dokumento o visa kung kinakailangan. Kung may kasama kayong mga bata na walang school ID, maaaring gamitin ang birth certificate bilang alternatibong patunay ng pagkakakilanlan. Pwede ring dalhin ng PWD o Senior Citizens ID kung ikaw ay kwalipikado sa mga benepisyo. Mas mainam naman na mag-check-in online bago pumunta sa airport. Kung hindi ito nagawa, maaari ka pa ring mag-check-in sa airline counter. Pero tandaan lamang na nagsasara ang mga check-in counter 45 minutes bago ang schedule ng pag-alis ng eroplano. Kaya mas mainam na dumating kayo sa airport nang hindi bababa sa 2 oras bago ang inyong domestic flight. Pagdating naman sa hand carry baggage, pareho ang mga patakaran sa mga liquids at power bank para sa domestic at international flights. Maaari ring i-check ang inyong hand carry bag bago ang pag-alis o bago sumakay ng eroplano. Kung lalampas sa 7 kilo ang inyong hand carry o higit sa 1 piraso ang dala mo, maaaring ipa-check-in ito at may kaukulang bayad. Kaya bago tumungo sa airport, siguraduhin kumpleto ang mga dokumento at alam mo ang mga patakaran sa iyong biyahe. Know before you go. Isang paalala mula sa Bureau of Customs para sa ligtas, maayos at stress-free na biyahe. Susunod, magandang pamumuno ni DOC Commissioner Ariel Nepomuceno, kinilala ng Steel at Cement Industry at Federation of Philippine Industries. Huwag po kayong bibitiw, magbabalik pa ang Customs Check. Mabuhay and welcome to the beautiful islands of the Philippines. To help make your arrival smooth and stress-free, here are some simple customs tips to keep in mind. Things you can bring, things you can't, what you need to declare, and what steps to take if your items are held. The Bureau of Customs, or BOC, is the friendly team tasked with checking baggage and goods entering the country. Their role is to protect everyone's safety, prevent prohibited items from coming in, and ensure proper declarations are made. When you arrive, certain items need to be declared. These include goods you've purchased or acquired abroad, agricultural products like plants, seeds, and food items, foreign currency exceeding $10,000 or its equivalent in other currencies. Philippine peso import and export would need BSP permit, while foreign currencies need to be declared. If you're bringing more than the mentioned amount, simply ask for a foreign currency declaration form at the customs desk or through the e-travel system. Quick and easy step. Most personal items, such as your clothes, toiletries, and gadgets, are perfectly fine as long as they don't exceed the allowable limit, especially if they're clearly for your own use and not intended for resale. It's important to be aware of prohibited and restricted items when entering the Philippines. Prohibited items aren't allowed by law, while restricted or regulated items might need special permits from the relevant government agencies before they can be released. Here's the list of some common regulated items in the Philippines. Customs officers might need to hold or confiscate something from your baggage. Don't worry, it's all part of the process. To avoid these hassles, check regulatory agencies for specific limits as the implementing agency, while the BOC is required to follow and implement prescribed limits. Confiscated items are turned over to regulatory agencies, while others are subject to BOC disposal through donation, auction, or condemnation. If you need help, you can contact the Bureau of Customs Customer Assistance and Response Service. Hotline number 02-8705-6000
Email boc.cares@customs.gov.ph. Always declare when necessary. Steer clear of prohibited items. And don't hesitate to ask for help if you're ever unsure. Welcome to the Philippines. Hope you have a wonderful stay. A public service announcement from the Bureau of Customs. Protection in action. Service you can count on. Your voice matters. Report issues or feedback directly to the Commissioner. The Bureau of Customs. Integrity in service. Nagbabalik ang Customs Check. Pinuri ng Federation of Philippine Industries at mga grupo sa steel at cement industry si Customs Commissioner Ariel Nepomuceno. Ito'y matapos magtala ang BOC ng outstanding revenue performance at mga reforma na malaking tulong sa pagpapalago ng ating ekonomiya. Narito ang report. Kinilala ng Philippine Iron and Steel Institute at Cement Manufacturers Associations of the Philippines ang magandang pangungulekta ng buwis at reforma ng customs. Ayon sa dalawang organisasyon, kapansin-pansin ang pagiging mas profesional, transparent at service-oriented ng BOC sa ilalim ng pamumuno ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno. Makakatulong din daw ang mga reformang para mapabilis ang kalakalan, maisulong ang patas na kompetisyon at masuportahan ang paglago ng ekonomiya. Kinilala rin ng PISI ang pamumuno ni Nepomuceno at ang trabaho ng makawani ng customs para matiyak na mapapakinabangan ng mga Pilipino ang bawat pisong nakukolekta ng ahensya. Pinuri rin ng CIMAP ang mga tagumpay ng BOC. Handa raw silang palalimin ang pakikipagtulungan sa BOC para gawing mas episyente at globally competitive ang customs. Giit naman ni Commissioner Nepomuceno, malaking inspirasyon sa BOC ang pagkilala dahil patunay raw itong ramdam ng stakeholders ang mga reformang ipinatutupad ng customs. Nangako rin si Commissioner Nepomuceno na lalo pang pagbubutihin ng ahensya ang serbisyo nito, paigtingin ang transparency at accountability at gawing mas mabilis at maayos ang proseso ng customs. Dahil din sa magandang koleksyon ng buwis at mga reforma, pinuri ng Federation of Philippine Industries ang customs. Kinilala ng grupo ng producers at manufacturers ang outstanding performance at landmark achievements ng BOC sa kabila ng mga hamon sa ekonomiya. Para sa kanila, halimbawa ang BOC ng katatagan, sipag at mahusay na serbisyo publiko. Nagpapasalamat naman si Nepomuceno sa pagkilala. Anya, bunga ang mga nakamit ng ahensya ng sama-samang pagsisikap ng mga kawani ng customs at suporta ng stakeholders. Isang oras na hitik sa aksyon, impormasyon at tunay na malasakit. Sa ating pagtatapos, baunin ninyo ang katiyakang ang inyong Bureau of Customs ay hindi lamang tanod ng ating mga hangganan, kundi kaisa rin ninyo sa pag-angat ng ating bayan. May tanong man o reklamo, asahan ang mabilis na sagot at tapat na aksyon. Dahil ang customs na inyong kinagisnan ay ang customs na ngayon ay inyong maaasahan. Ako si Carlo Lorenzo. Magkita-kita tayo muli sa susunod na Lunes para sa mas malakas na balitaan at mas tapat na serbisyo publiko. Ito po ang Customs Check para sa bawat Pilipino, para sa bagong Pilipinas.